Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga kabirador. Nandito naman tayo sa YouTube channel ni Tokis Birador, yung second channel ni Simply Tokis Vlog, no? A-uploadan po natin ng video itong Tokis Birador para hindi lang puro live stream, ano? Tayo po yung magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. Pag-usapan natin, yung matapang na mayor ng Pasig City. Walang iba kundi si Vico Sotto. At ganun din po mga kababayan, ito pong sinabi ni Ping Lacson, talagang no holds bar ito. Hindi po takot itong senator na ito na maraming magbanta sa kanyang buhay. Kasi napakatindi po ng sinabi niya, no? Okay, so shout out lahat sa inyo and may God bless us all. Simulan natin mga kababayan, dito muna kay Senator Ping Lacson. Alam ko atat na atat kayong marinig yung sinabi ni Vico Sotto dito sa pagbanat niya sa isang Duterte minion. Opo, binanatan niya po. Pero unahin natin si Senator Ping Lacson, isang equalizer. Alam nyo ba yung napanood nyo yung moving Equalizer ni Mr. Denzel Washington? Napakaganda po nun. Fiscalizer pa si Ping Lacson. Investigador matinik. Hindi tumanggap ng anumang suhol tulad ng sa PDAP. Yan ang pinagmamalaki ni Ping Lacson. Ngayon po, meron po siyang tahasang mabigat na sinabi. Ito maaaring maraming magbanta sa buhay niya. Baka marami pong mga kapwa niya mambabatas ang magalit sa kanya at i-unfriend po siya sa TikTok o sa FB. O di kaya sa kanilang welcome to my little bird. Ano yon? X account. Bakit? Ano ba yung sinabi ni Pampilo Lacson? Ayan po sa quote card ng People's Tonight. Kung masagasaan, masagasaan. Kasi kung may pagtatakpan tayo, bakit pa tayo nag-iimbestiga? Correct! I agree mga kababayan, ha? Ito po, ito ang sinabi ni Senate President Pro Tempore at Senate Blue Ribbon Committee Chairman Pampilo Ping Lacson hinggil sa pag-iimbestiga sa mga anomalyang flood control project sa bansa. Aniya, wala dapat santo. Tama, I agree. Wala dapat santo. Walang kumare, walang kumpare, walang kapatid, walang kaibigan, walang misis, walang kabit, walang kompanyero, walang presidente. Kahit nga si presidente, kung sangkot, imbestigahan. Oo. Pero may immunity po kasi yan. Hindi lang siya immune sa impeachment. Kahit may posibilidad na may mabangga na kapwa niya mga mambabatas sa gitna ng investigasyon. Correct, yan ang matapang. Yan ang may paninindigan mga kaibigan. Walang dapat isanto kasi kung meron tayong pagtatakpan, bakit pa tayo nag-imbestiga yun? Inulit lang natin yung quote card. Although in aid of legislation, pero meron kaming isi-share sa executive branch. Whatever pieces of evidence na mag-gather para magamit, maput into good use. Okay, tama yan. Muang tutulong din sila sa sa Independent Commission kasi sabi niya pero meron kaming isi-share sa executive branch. Ibig sabihin, yan po yung sa Pangulo, Office of the President, no? Ayan, maganda yan, mga kababayan. Ayos ito. At least si Pampilo Lacson merong bayag, merong balls para komprontahin ang sinuman. Wala siyang pakialam. Sabi niya nga kung masagasaan, di masagasaan. Hindi pwede yung pagtatakpan natin. Ay tayo, di kakampi nyo rin, di useless din yung pag-iimbestiga nyo. Walang silbi ang pag-iimbestiga kung may pinagtatakpan kayo. O kung sangkot si Martin Romualdez, sangkot siya, imbestigahan. Si Elizalde ko, imbestigahan. Sino man? Mambabatas man, leader man sa government unit dyan sa lokal, di ba? Kung Presidente Dawit, mag-waive siya ng immunity. Di ba siya nagsimula nito Siya nagpalabas ng corruption na yan. Kung Dawit pala siya. Walang kaya si sabi ni Pampilo Lacson, kung may pagtatakpan tayo, bakit pa tayo nag-iimbestiga? Di wag na. Magtakpanan na lang tayo, di ba? Grabe itong ni Ping Lacson dito. May kaaway na nga siyang mga senador, yung mga Duterte Black. May makakaaway pa tong mga malalaking mga tao, mga contractors, mga kung sino pa, mga politiko na sangkot dito sa flood scam na ito. Pero, knowing Pampilo Lacson, pero hindi naman po personally, matapang po ito, walang uurungang bala ito. Dati tong investigador sa PMP, mahusay, ano ka pa? 'Di ba?
So tama po lang yan. Masagasaan ang dapat masagasaan. Bahala na. Ha? Kung kaibigan kita, tabla muna. Kung kumari kita, dahil inaanak ko anak mo, kumpare kita, tabla muna. Sangkot kayo dito eh. Kung Senate President ka pa, wala akong pakialam. Ha? Kung House of Representatives Speaker ka, wala akong pakialam. The law calls for it, then we should abide by the law. Tama po yan. Masagasaan kayo kung masagasaan kayo. Kung freight train ito, masagasaan kayo. Wala akong pakialam kung matsugi kayo. Basta ako mag-iimbestiga. Correct. I agree, mga kababayan. 100% agree sa'yo. Okay, so galingan mo po, no? Mag-aantay po kami sa hearing mo sa Senate Blue Ribbon Committee. Itong darating na linggo yan, magbubukas maski na isa yan. Okay, so pasok naman tayo dito kay Mayor Vico Soto. Si Mayor Vico Soto po, kaliwat kanan na ang tirada sa kanya, bira sa kanya ng mga DDS minion. Kasi nga po, na-butt-hurt ang mga yan, nasaktan ng husto, lalo na nung na-reject yung request ni Marcoleta sa DOJ na mag-state witness ang mag-asawang Diskaya. Ni-reject po talaga ni Boying Rimulya, ayaw niya. Kasi sabi niya, paano na magiging least guilty yan? Major guilty yan eh. Sila nga ang main culprit eh, tapos bibigyan ko ng state witness, takas responsibilidad. Tapos eto pa si Vico Soto, panay pa ang patutsada niya sa mga Diskaya, napakalaking sinungaling daw nitong mag-asawang Diskaya. Paano ka naka-earn ng million kung ang sinasabi mo lang ay 2 to 3% ang iyong kinikita, tapos 5% ang pinakamalaki. Tapos ngayon bankrupt na kayo, ay maniwala kayo dyan. Kaya ito, nung nagsasabi ng katotohanan si Mayor Vico, meron pong pumalag na isang DDS. Isang DDS minion. Oo, ito pong si Boy Ger. Ang tawag po namin dito, boy girl, equals it. Kasi hindi mo alam kung boy or girl siya eh. Si it, no? Itong Sas Rogando Sasot. Ha? Diyan po sa quote card ng Pilipinas Today. Ha? Itong Sas Rogando Sasot, alam nyo naman ito, wala po sa Pilipinas ito, kaya kayang-kaya niya magwalwal. O, ang dami pong kaso dito. No? Sinampahan na po siya ng kaso ng isang vlogger influencer der ng libel. Hindi makauwi ng Pilipinas itong it na ito. Ano sabi niya? Okay, ikaw na lang magpangalan ng mga involved. O, yun po yung hamon niya kay Mayor Vico. Kumbaga, wag na lang si Magalong ang magsiwalat ng mga pangalan. Yung itong duwag na Magalong na ito, ayaw pa sabihin. O, ano ang sabi nitong si It? Ha? Ikaw na lang, Mayor, ang magpangalan kung gusto mo. O, ha? Yung mga involved. Ano ang sagot sa kanya ni Mayor Vico? Sinunog po siya. Sunog siya. After this, wala na siyang sinabi kay Mayor Vico. Sunog po eh. Akala naman nila, mababraso nila si Mayor Vico Soto. Papalag at papalag ito. Hindi ito yung yes sir, yes ma'am. Ha? Ito may prinsipyo. Ha? Dapat nga ito ang next president eh. Kung allowed na yung age niya eh, dapat talaga baguhin yung age gap na yan eh. Ha? Ito matino. Ayaw ng sinungaling, ayaw ng mandarambong. O, di ba? Ibig sabihin, wala siyang pandarambong na ginagawa bilang mayor ng Pasig City. O, hindi ko naman alam kung meron o wala. Pero sa ginagawa niya, mukhang wala naman po, mukhang matino. O, ano po ang sabi niya? Ano ba ang mali sa sinabi ko na gusto akong baliktarin ng mga boss nyo? O baka mali ang tanong? Ano ang tama na ayaw ninyong marinig? Correct! Ayaw po makakarinig ng tama itong mga Duterte at kanilang mga hayop na minions. Ha? Ito pa mga kababayan ang idinagdag ni Vico Soto. Matatalino na tao ngayon. Alam nila ang kaibahan ng organic, comments at messaging mula sa OOPS. Ang tanong, bakit? Ano ba ang mali sa sinabi ko na gusto nyo akong baliktarin ng mga boss ninyo? Ha? Sa mga totoong tao, tignan nyo kung nyo nang maigi ang lahat ng side at kayo ang maghusga. Correct! Tama po. O kasi itong si It Girl, no? Ang tindi ng patutsada kay Mayor. Ito pa sabi niya, we want names, not motherhood statements and Connie Reyes or camera level drama. Nako? Ikaw ano ginagawa mo? Di ba nagdadrama ka rin lang naman eh. O dinamay mo pa yung nanay nito na hindi naman dapat ma-involve. O ganyan po kagago itong mga Duterte minions na ito, no? Mga ano po to, mga animal eh. Hayop yan, no? Itong si It, hayop po yan. Biruin mo, idamay pa yung pangalan ng nanay na hindi naman, wala naman sa politika, hindi involved. Di mas hamak namang pinalaking tama ng nanay na ito si Vico Soto.
May paggalang po ito, hindi tulad nitong mga Duterte minions na ito na mga bastos, na piling mga entitled at mga spoiled brat. O, di ba? Anong kredibilidad mo para idamay mo itong nanay ni Vico Sotto? Di ba? Wala kang galang. O, ganyan po sila, bastos po sila. Dahil alam nila, they can get away with it. It is in the context of their freedom of speech. Wala nga kinalaman yung tao eh. Idadamay mo. Bakit? Drama-drama lang ba yung sinasabi ni Vico Sotto? Kayo ang mahilig magdrama. Kayo ang mahilig manghingi ng awa sa tao. Di po ba? Tama, mali. Kaya ako po, nasa side po ako ni Vico Sotto. Ha? Baka naman hindi nyo nagustuhan yung yung sinabi niya. Ha? O ano ang tama na ayaw ninyong marinig? Oh. Di ba? Ano yung tama na ayaw nyong marinig? Kasi pag nakakarinig po kayo ng tama, nasasaktan po ang mga pokengkeng at tumbong ninyo. Kasi wala kayong utak. Ang utak nyo ay maliit pa sa kuntil ng mani. Ha? Nakakaasar po itong mga to eh. Biruin mo, gagamit pa kayo ng ad hominem. Mangbabanggit pa kayo ng taong hindi naman dapat banggitin. Kung ang laban nyo ay dun sa tao na lang, yun na lang yung i-concentrate ninyo. Huwag na kayong magbanggit pa ng ibang pangalan dahil wala naman silang kinalaman dyan. Ganyan po kagago ang mga Duterte minions, yung mga demonyo nilang mga pag-uugali. O kayo po, ano pang yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.